na? Go to school man si Yaya. Go to school si Yaya. So, hi guys, good morning. Nandito kami ngayon sa kung saan kami magtitingin ng bahay. But hindi na ako bumaba kasi si Daddy ay hindi pala, yung mga anak ko ay tulog. So sabi ko kay Daddy, siya na lang yung tumingin. Tapos videohan na lang niya para makita ko lang kasi ayoko na ibaba yung mga bata para hindi na sila mag-iiyak kasi mag-iiyak to pag magising sila. But hopefully magustuhan ni Daddy yung bahay. Sobrang simple lang niya. Medyo malayo sa city. Mga 20 minutes drive. Ayan, andun sila. Papasok na sila doon. Yan. Ka-work kasi ni Daddy tong ahente na to. Kaya tinutulungan niya si Daddy na makahanap ng medyo mura na bahay. But hopefully kasi maganda pa din talaga na may bahay. Kasi nga, ang problema namin dun sa apartment is yun nga, yung sa baba namin. Panareklamo sila. And ang kagandahan lang kasi talaga kapag bahay na is, wala nang mangingialam sa'yo. Kasi syempre, property mo na yan. Wala nang maiingayan sa'yo. Ganon. Kaya gustong gusto talaga namin ni Daddy na talaga magkabahay. But sana ay pagkaloob ni Lord sa amin. Kung pasok sa budget, why not, diba? But let's see. Ang gusto ko kasi kapag bungalow guys, is hindi na yung aakyat baba kami kapag kunyari yung mga bata ay may kwarto sa taas. Ang maganda lang is, nandyan lang kami sa isang floor. Tsaka syempre, dito kasi mostly ang bahay talaga, karamihan or lahat talaga yata ng bahay ay may basement. So, yun lang ang stairs access namin. But, yeah, mas maganda talaga kapag bungalow lang at saka hindi din mahirap linisan. Kaya sana ay magustuhan ni Daddy. Kasi sabi ko kay Daddy, kahit hindi naman malaki, basta, alam mo yun, yung merong kwarto, 3 kwarto. Kasi hindi kami pwede na sa 2 kwarto. Kasi 3 anak namin, isang babae, 2 lalaki. Kailangan yung babae at saka lalaki kasi ihiwalay. So, si Elisha, ihiwalay siya ng kwarto sa mga lalaki na anak namin. So, yeah, kailangan namin ng 3 bedrooms. So, hi guys. Meron akong ngayon, stiff neck. Ang sakit sobra. Hindi ko magalaw yung hindi ko magalaw yung leeg ko. Kaya, ay, ako. Hindi ko alam kung anong gamot na ito. Ba't nilagyan ko na lang ng ice pack. Kasi sabi dun, sa Google, Dr. Google, na lalagyan daw ng ice pack. Tapos uminom na ako ng Tylenol na pang pain relief. Kasi kanina pa to umaga, ngayon hapon medyo lumala yung sakit niya. Nana. Unti-unting hinahatak yung buhok. Sa isang babaeng ikaw. Hi guys! Wala kaming vlog yesterday. Sobrang init kami ngayon guys. Kahit kahapon, sobrang init namin. Kaya wala din kaming aircon. Kaya, ay nako, nakakapanghina. Kaya kahapon wala akong na-vlog kasi nangihina ako, natutulog ako buong hapon kahapon. Kaya, ay nako, hanggang ngayon mainit kami. But, weird kasi ngayon Sabado meron na naman kaming snow. Ito, pinapakain ko na si Elisha ng guys, dinner. And si Kuya kumakain na din. So yeah, and then si Daddy ay nasa work. So update pala kanina nung tinignan namin, nagtingin kami ng ilang bahay yun? 3 bahay. 3 ba? Yeah, 3 bahay ang tinignan namin kanina, but so far yung pinakauna ang nagustuhan namin na bahay. And tignan natin kung ma-approve kami ba or hindi ko alam. Hindi ko alam, but titignan namin kasi iba dito pag bumili ng bahay, meron kasing mga bidding. So kung sino yung may gusto, tapos pataasan sila ng presyo hanggang sa mag-stop yung bidding, kung sino yung manalo, sa kanya yung bahay.
Taba si mami, oh. Hindi. Ito, hindi ka taba. Maganda ka. Ang itim mo na. Ang itim na natin. Umitim na tayo. So, yung bahay na yun pala, guys, ay ano siya, mga 20 to 30 minutes away from the city. But, it's okay kasi, ano naman highway drive lang naman siya. And okay na din kami, sabi ko kay daddy, okay na din kasi at least papano ay tahimik na area siya. But sabi ni daddy ay hindi kami mag-focus sa isang bahay lang. So magtitingin-tingin pa din kami, baka may mas mura pa and mas malapit dito, and then pasok naman siya sa budget namin. Kasi isipin nyo guys, ang renta namin kasi dito sa apartment is almost 1.5 na. So, iniisip namin kung ibabayad na lang namin yun sa mortgage, 'di ba? Ang laki na din yung makakaltas monthly doon sa bahay. Kaya yan ang iniisip talaga namin ni daddy. And then, yun nga, yung mga bata namin, mas may sila freedom doon kapag may bahay na kami, lalo na merong bakuran yung bahay, makakapaglaro sila doon, and hindi na ako panay sita na tatakbo-takbo sila dito sa bahay. And then ito ang problema, diba, nandyan balcony, delikado kapag iiwan kung unattended si Alicia, yung mga bata, kasi baka malaglag, delikado. And then nasa mataas kami na floor, kaya yun ang napaisip talaga kami ni daddy na why not na i-try na lang. I-try lang, wala namang mawawala. Kung hindi ka may ma-approve, dito muna kami hanggang sa maging okay na yung ano namin, 'di ba? But kasi ang kasi guys, mahirap kasi ngayon na si daddy lang yung nagwo-work sa amin. Dagdag din yun sa risk na ma-approve kami sa bahay nga, kasi nga siya yung nagwo-work lang. Sabi ni daddy, magtrabaho ka na lang. Sabi ko sa kanya, saan ko ilalagay yung mga anak mo? Kawawa naman yung mga bata kung saan ko sila ilalagay, di ba? Kasi walang magbabantay ng mga bata kapag magwo-work ako. Maliban na lang kung papuntahin ko dito yung magulang ko para may magtitingin lang sa kanila. But let's see, tignan natin kung ano yung magiging plano namin ni daddy. Kasi syempre ako gusto ko na din talaga magtrabaho kasi para makatulong sa financial, para makalipat na nga kami ng sarili naming bahay. Kasi sino ba naman ang ayaw ng may bahay, di ba? Lalo na kami na may bata. Pag may bata talaga, gustuhin talaga natin na may bahay, may sariling bahay, kasi nga para may freedom yung mga bata. Mahirap kasi talaga ang apartment. Napakahirap ang apartment. Kasi syempre marami kayo dito. Kailangan mo makisama sa mga neighbors mo dito. Kailangan mong maging tahimik kasi syempre dikit-dikit yung mga kwarto. Kaya tignan natin kung ano yung magiging resulta. But nag-aano na kami na may nakausap na kaming mga mortgage broker na tapos titignan nila kung magkano yung budget na pasok lang, magkano yung pasok na budget lang para sa amin, kasi ganun daw yun magpapa-pre-approval muna kami sa mortgage broker, tapos pre-approval, tapos tsaka na kami maghahanap ng bahay kung ano yung bahay na pasok doon sa budget na ma-approve. So yeah, sana ay medyo malaki-laki. Yeah. Tapos yung bahay pala guys ay na siya, luma na siya. So mga na siya, 1970 plus na siya gawa. But yung bahay niya talaga, sabi ni daddy, napakaganda pa. And then talagang makikita mong alagang-alaga yung bahay, kasi pagpasok pa lang daw niya, wala daw amoy, maganda daw yung kasi 'di ba meron tayong maaamoy kapag unang pasok natin sa bahay, may naaamoy tayo. Yeah. Yun, sabi ni daddy, wala daw amoy, malinis, okay daw yung basement, fully furnished yung basement, carpeted, and then maraming kwarto. 4 bedroom siya. Yung kwarto niya, 4 bedrooms. Tapos, 2 yata yung CR. So, yeah. Bahala na. Nyo guys, diba green na yung paligid. Kasi meron ng maraming may mga leaves. Pero, yun nga, sa Sabado and Linggo ay mag-i-snow kami.
Ewan ko, ano kaya itsura niya, no? Kung mapatungan sila ng mga snow, yung mga dahon-dahon. But feel ko malulusaw sila kaagad kasi 16 kami kaagad kinabukasan eh. So, walang kwenta lang yung snow. So, ngayon pala guys, ay nag-gather na kami ng mga requirements namin para isend na namin dun sa mortgage broker para maasikaso na niya kung ano yung mga dapat namin gawin pa. Tapos, ma-explain niya sa amin more kung ano pa mga dapat namin gawin, but hopefully ay okay lang lahat. Ngayon kasi 'di ba wala akong trabaho, so ang mga requirements mostly ay nasa kay daddy kasi sabi ko never pa akong bumalik ng work pagkatapos kong mag-maternity leave. Tapos in-explain namin dun sa mortgage broker nga ganun na nga ang nangyari nung while on maternity leave ako, nabuntis ako ulit kaya natapos yung maternity leave ko tapos hindi pa ako nakabalik ng trabaho kasi mahirap pa akong bumalik na trabaho na walang bantay yung mga bata. Pero naintindihan naman niya yon. Kaya ngayon titignan niya yung income ni daddy kung ano lang yung pasok doon sa budget ay ano yung pasok doon sa income namin na si daddy lang yung nagtatrabaho. So sa mga nakakuha na ng bahay, kakakuha lang ng bahay, bigyan nyo naman ako ng mga tips kung anong mga dapat gawin, kung kumusta na may sarili na bahay, mas masaya ba kaysa nag-uupa. So yeah, bahala na kung ano man yung mangyayari, kung ano man yung will ni God na ibibigay niya sa amin, ibibigay niya. So, iwala lang, and then kung hindi man kami pagpalain ng bahay, edi syempre may ibang plano si Lord. Ganun na lang. Para hindi tayo masaktan. Kasi mahirap na mag-expect tayo na mapapasatin yung bahay. Tapos, yun pala ay hindi pa pala para sa atin. So, yun na lang. Stay positive na lang tayo. And don't forget to subscribe my channel, guys. Don't forget to subscribe, like, and share. Comment down below kung ano yung mga suggestions nyo. Kung ano yung mga tips ninyo pag kumukuha ng mga bahay. So, hanggang dito na lang. Bye!